At ayan ang ating finished product mga angkol. Yummy yummy lechon ni Uncle sa Amerika. Tirada mga angkol. So ayan na nga, at ngayon ng araw ay ipapakita ko nga sa inyo kung paano ko nga ba ginagawa ang lechon dito sa Amerika. Ayan nga mga angkol, kung makikita nyo itong lechon namin dito ay walang ulo, walang paa at puro tiyan. So kung tinatawag dito ay lechon belly. So ayan na nga mga angkol. At pagkatapos hugasan ay kailangan yung hiwa-hiwain para pumasok ang lasa mga angkol. At kung anong pampalasa ang ginagamit ko, napakasimple lang. Ito garlic salt. At lalagyan mo lang siya ng toyo. Ganun lang. Ibabad mo lang siya ng 30 minutos. Sa okay na yun. Saka mo siya ngayon babalutin at lalagyan mo siya ng sibuyas dahon. Sibuyas na totoo. Meron bang fake na sibuyas? At saka bawang. Yun lang naman ang nilalagay ko talaga sa aking lechon mga angkol. Kasi nga naglagay ako ng lemongrass dati, kung tinatawag nating tanlad sa Pilipinas, talaga namang hindi worth it. Kasi dito sa Amerika mga angkol, ang tanlad dito ay gold. Alam nyo ba ang price ng gold? Ibig sabihin lang napakamahal. So ganun lang yun. So kung makikita nyo dyan sa punto na yan ay nilagyan ko na ng toyo para naman mamarinate ko habang ako'y naghihiwa na ng sibuyas. So ito nga mga angkol, ito yung sibuyas dahon na aking ginagamit. So ang gagawin mo lang dyan ay tatanggalin mo lang yung ugat, huhugasan at wag mo nang hiwa-hiwain. Kasi nga hindi mo na mailalagay sa loob yan kapag hiniwa-hiwa mo pa. So talagang kung makikita nyo naman si Uncle hindi lang paggagawa sa bahay ang ginagawa talaga. So pati man naman pagluluto talagang kinakarir na natin yan. At dyan na ngay naghiwa-hiwa at sa moment na yan talagang pinaiyak ako dyan ng sandali. Sandali lang naman. Kasi mabilis naman ako makamove on. So ganun na nga mga angkol, ayan, at hiniwa-hiwa ko na nga. At isusunod ko naman ng bawang dyan. So kung makikita nyo naman yung bawang dyan ay talagang walang tipiran ng bawang. Bakit ka magtitipid? Paminsan-minsan lang naman ito. At yung bawang na ginagamit ko talaga dito is talagang yung binabalatan kasi mas mabango. Kasi yung iba talaga dito, ang binibili nilang bawang is yung mga nakabalat na at nakahugas na. Wala nang kabango-bango, wala nang kalihalimuyak mga angkol. So dito nga makikita nyo naman inumpisahan ko ng tinali. Tinalian ko siyang maigi baka kumawala mga angkol. At sa pagtatali dyan ay talagang mahirap siyang ituro dahil hindi ko nga alam ay hindi naman, joke lang yun. Siyempre matagal na natin ginagawa to kaya alam natin kung paano itali yan. So nasa inyo na yan kung paano siya itali. Basta make sure lang na hindi siya luluwag. Para naman pagkaluto niya hindi siya bumuhaghag. So kung makikita nyo yung tali ko dyan, tuloy-tuloy yan, wala yan siyang putol mga angkol. Kaya kami nagluluto ng ganyan mga angkol. Kasi kung bibilhin mo yan sa tindahan, hindi na masarap at napakamahal pa mga angkol. So ayan na nga, kung makikita nyo, pagkatapos ko talagang lulutuin yan ay talagang kakainin yan na napakainit pa. So di ba, fresh na fresh. Kung marunong ka naman magluto, di ba, bakit hindi mo pwedeng gawin? Paminsan-minsan lang naman ginagawa to dahil hindi naman pwedeng araw-arawin mo to. Dahil baka mamaya ito pa yung ikakasawi mo. So ganyan na nga mga angkol. So dito talaga pag meron kang lechon dito, kahit lechon belly pa yan, medyo bonggay. So ayan na nga. Kasi nga paminsan-minsan lang kasi, so that's why. Kaya ayan na nga mga angkol, malapit na matapos tayo sa isang tali na yan. Medyo mahirap talaga siyang itali sa totoo lang. Pero kung meron naman tayong tinatawag na talino sa sarili, so kayang-kaya nyong gawin yan. Bakit hindi? Diba? Kaya ko nga ikaw pa kaya? Ganun lang yun. So ayan na, pinutulan ko na yung buntot dahil ayaw ko magkaroon ng buntot. Kasi pag pinabayaan nyo yung dahon na yun na nakaganon, tapos natuyo yun sa loob ng oven, so doon magkakaroon, baka mamaya magkakos ng fire pa yun. So kailangan ingat din. So ayan na nga, pagkatapos nga ng pangalawa at akin na binuhos yung toyo na natira doon sa ating marinade para naman pumasok siya sa loob ng meat. So ayan ang mga angkol, napakadali. Ayan na, mamaya-maya ay isasalang na natin yan pagkalipas ng 30 minutos. Abangan nyo dahil ang sarap-sarap niyan. Titirhan ko kayo. Pero ayan, so ayan nga mga angkol, yan yung pinakaunang oras natin. Yan yung 365 Fahrenheit. So yan yung settings natin dyan. At kung makikita nyo, at dinagdagan na natin siya ng 10 Fahrenheit. So naging
375. So ito na nga yung pangalawang oras na 375. Ngayon iaangat na naman natin yan para sa pangatlong oras. So magiging 385 na siya. So ganyan lang yan siya. Tapos fired up, and then magkaantay na naman tayo ng another 1 hour para sa magiging 400 or 95 Fahrenheit. So ayan na nga mga uncle, ayan na, naging 400 na siya. Boom! O diba? Napakaganda. Ayan, lulutuin nyo siya hanggang 4.5 oras. Napakaswak niyan. Ayan na mga uncle, ayan na yung ating almost finished product. So kung makikita nyo naman, so tatapusin lang natin yung 4.5 oras. Ayan na, 430 set last. Yummy yummy lechon ni Uncle sa Amerika.